Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome pong muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 na umaga. Samantala, napapakinggan po ang ating programa sa ating himpilang Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band, at napapanood din po tayo sa ating live streaming sa ating FB page, ang RP1. Samantala, napapakinggan din po ang ating programa sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. At syempre, pag-uusapan pa rin po natin ang ilan sa mga mahalagang usapin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, isa po dyan sa mga importante ay itong ginagawang pagtutok. Hindi lamang po ang tinututukan ng ating Pangulo ay tungkol doon sa seguridad sa ating mga pagkain, kundi gusto niya rin na magkaroon ng kasiguruhan para makamit po yung mga pangunahing karapatan, no? Para sa maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil dito, ang ating Pangulo mismo ang nag-atas dito sa National Anti-Poverty Commission o sa NAPC, no? Nahanapin yung mga naiiwan ang kalagayan ng mga kababayan natin dun sa mga kanayunan at bigyan ng karampatang tulong. Lalo na yung kanilang mga pangangailangan at saka syempre yung pakikipag-coordinate, no, pakikipag-usap din sa ating mga lokal na pamahalaan para din maging katuwang dito sa pagbibigay solusyon sa kahirapan o dun sa mga may hirap nating mga kababayan. So sa ating programa po, sa unang bahagi makakausap natin ang kalihim, ang Secretary ng National Anti-Poverty Commission, si Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Ben Flores, at isang magandang pagkakataon na mapasama dito sa iyong programa Usap-Usapan. Ayun, ako talagang kumpleto ha, Secretary, talaga pati yung aking tawag dito, apelyido nabanggit. Pero may mga curious po dito, Sir Secretary. Kaano-ano nyo daw po si Lope K. Santos? Lope K. Santos. Mga kamag-anakan namin na si Lope K. Santos. At nagkataon kasi ang pangalan ko, Lope Santos III. Kaya madalas napagkakamulan na ako ay apo ni former Senator Lope K. Santos. Ayun nga po, Sir. Kaya marami nagtanong dito. Pero kamag-anak nyo po? Opo, magkakamag-anak po ang aming pamilya. Ayun. Anyway, sir, sige po. Unang-una, yung tanong natin muna sa inyo kasi nabalitaan natin. Kumusta po yung budget ng National Anti-Poverty Commission o NAPC? Ano po ba? Nadagdagan po ba? Nabawasan ba ito? Ano po ba?
Well, natutuwa po tayo at nakita yan ng DBM na importante yung ginagawa natin. Kaya Yes. kahit pa paano ay nadagdagan tayo ng more than 60% no? ng Ooh. ating budget nung nakaraang taon. O in translation, mga 40 million po ang nadagdag na budget sa atin. Aba, de magandang balita po yun. So, ito pong mga nadagdag na ito sa inyong budget, saan po ito? May mga pinaglalaanan po ba itong mga programa, Secretary? Ito po ay budget ng operations ng NAPSI Secretariat. Ito ay gagamitin natin sa capacity building program ng ating mga basic sectors at technical assistance sa ating mga local government units by next year for the formulation and implementation of their respective local poverty reduction action plan. So yan po yung focus ng NAPSI by 2025. Okay. So, dito po ilalaan yung mga karagdagang pondo na naibigay po sa inyo, Secretary. Opo. Okay. Tututukan natin to kasi mas importante na ma-involve at matulungan natin ang ating mga local government units at yung ating mga batayang sektor. Sir, nabanggit po ninyo yung National Poverty Reduction Plan. So, kumusta po ito? Paano po yung mga isasagawa natin dito? Baka pwede po in layman's term? Opo. Yung NAPSI po ay ang composition po nito ay binubuo ng 24 na national government agencies, 14 na basic sectors at saka 4 na liga ng mga local government units, so League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities, and Liga ng Barangay. So ganyan po yung composition ng NAPSI. At pag sinabi po nating National Poverty Reduction Plan na budget, ang mga programa pong yan ay nakakalat sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Yun pong 24 na national government agencies na ito ay meron pong mga enrolled programs sa National Anti-Poverty Commission, bahagi ng ating National Poverty Reduction Plan. At ito po ay binubuo ng mahigit 600 bilyong piso, 600 billion pesos na ipinapatupad ng ating mga implementing line agencies ng pamahalaan. Oo, okay. So, kasi nabanggit din ng ating Pangulo, no, ng ating Pangulong Marcos na kung pwede puntahan natin yung mga kanayunan, yung mga nandun sa naiiwan, ano, at saka yung pakikipag-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan. So, paano po yung ginagawa ng NAPSI ngayon dito? Ito po yung dahilan kung bakit binalangkas natin itong National Poverty Reduction Plan at ang kasunod po nito ay yung roll-out sa lahat ng local government units down to municipal level, province, city, and municipal level. At doon natin makikita yung pangangailangan talaga ng ating mga mamamayan. But yun pong NAPSI ay nagmungkahi na ng mga focused communities. No? Meron po tayong 7 areas, focus areas na iminumungkahi sa mga local government units. Ito po yung mga komunidad ng magsasaka at saka mangingisda. Ito po kasi yung mga pinakamahihirap na sektor ayon sa Philippine Statistics Authority. At yung ating mga geographically isolated and disadvantaged areas na kulang talaga ng pasilidad, kulang ng kalsada, kulang ng mga health facilities, kulang ng elektrisidad. No? Mga mahigit 6,000 barangay po ito. At siyempre kasama po yung indigenous peoples ng mga vulnerable sector at marami-rami din ito. Yung mga communities in danger zone areas na paulit-ulit na tinutulungan pagka merong baha, merong bagyo, ito po yung mga focus areas. At of course, yung mga mahihirap natin, yung mga informal settlers na napipilitang manirahan sa urban poor communities. No? So ito po yung mga pangunahing komunidad na pinagtutulungan ng national government agencies at saka ng mga pamahalaang lokal para matugunan yung kanilang pangangailangan. Secretary, kasi nalaman natin yung poverty incidence sa ating bansa ay bumaba, no? Sa 15.5% nitong 2023 mula dun sa 18.1. Meron po ba tayong iniisip o meron ba tayong goal na mas mapababa pa from 15.1? Ang target po ng ating Pangulo ay i-reduce ang poverty incidence by single digit or 9% by 2028.
At natutuwa po tayo, we already achieve a reduction of almost reduction of 3 percentage point from 18.1 to 15.5%, no? Nung nakaraang taon. At ang nakita po namin dahilan dito, ito yung mga pinagsama-samang programa ng ating national government agencies at saka LGUs, kung kaya't I can say the poverty reduction target is on track. At kung magtutuloy-tuloy po itong trend na ito, ay malaki yung pagkakataon na ma-achieve natin yung target ng ating Pangulo. Okay, so malaki yung tsansa, Secretary. Yeah, opo. At kasi yung ating National Poverty Reduction Plan ay nakatutok po dun sa 5 fundamental rights ng mahihirap. No? Una, yung adequate food o yung pagkain na ipinapatupad ito at sinusuportahan ng ating Department of Agriculture, ng DAR, ng DNR, ng NNC, ng school-based, ng DepEd, ng DSWD. At ganoon din po yung sa jobs naman, sa trabaho, nandito po ang ating DOLE. Yung edukasyon, nandyan po yung ating DepEd, TESDA, at saka CHED. Yung pabahay, nandyan naman yung ating DSUD, yung NSA, at iba pang ahensya ng pamahalaan, at saka syempre yung kalusugan, nandyan yung Department of Health, kasama na po yung ating Universal Healthcare Program, yung PhilHealth, at mga local government units. So yan po yung tinututukan ng mga pangunahing pangangailangan ng ating National Poverty Reduction Plan na pinapatupad ng ating pamahalaang lokal at pamahalaang nasyonal. Pero Secretary, matanong ko lang kasi kahit na bumababa itong ating yung poverty yung percentage pero ano po sa tingin ninyo yung nagiging dahilan ng kahirapan o ng poverty dito sa atin? Ang dahilan po nito ay ang sukatan kasi ng poverty ay yung mga nabanggit ko na din na 5 fundamental rights. No? Pagka ikaw ay walang sariling bahay o yung materials ng bahay mo ay mahina, mabibilang ka dun sa mahirap. Ikaw ay walang trabaho, hindi ka nakakapag-aral, wala kang access sa kalusugan, at wala kulang yung iyong pagkain. Yan po yung mga batayan o yung sukatan ng kahirapan. Kung kaya't yan po yung tinututukan din ng Magna Carta of the Poor. At siguro yung mga itong nakaraang taon na natutukan ito ng pamahalaan ay napababa yung insidente ng kahirapan. At magtutuloy-tuloy po ito hanggang 2028. Yung aming assessment ng 2023 na meron tayong enrolled programs na 600 billion, mas malaki yung budget ngayon 2024 at tuloy-tuloy ito hanggang 2028. Kaya naniniwala tayo na malaki yung pagkakataon na ma-achieve ang target ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun. Speaking of kahirapan, Secretary, kasi nabanggit ng NEDA na gustong o magkakaroon ng pagre-rebisa dun sa poverty threshold na tinatawag natin at sinusuportahan po ito ng NAPSI. So, ano po yung mga plano ng NAPSI para o yung isusupport natin para sa tingin ninyo ay maging batayan ng threshold nung kahirapan? Ang mandato po kasi ng NAPSI ay policy coordination mainly. So titingnan natin yung metrics, yung bang binanggit ko na yung bang binanggit natin na batayan ng poverty ay meron pa bang kailangang idagdag dito o yung values na inilagay dito ay tama ba? At ang maitutulong po ng NAPSI dahil meron tayong 14 basic sectors, sila yung nakakaalam ng kanilang sitwasyon at maganda na makasama sila sa konsultasyon at maitanong sila, tama ba itong mga batayang ito? At siguro po yung inputs ng ating basic sector at mga local government units ay makakatulong dun sa NEDA, sa PSA para ma-review at maayos yung metrics at merong kasunduan dun sa mga batayan. Sa tingin nyo, kasi sabi nga ng NEDA dati, yung 63 something per day. 64 per day. 64 per day, no? Medyo parang insufficient na ito para
maging threshold. So, Ang- meron po ba tayong naiisip na kung gaano ang itataas o ibababa? Yan po ay ang kasama sa i-review ng NEDA at ng PSA at gusto nga natin sumama dito. Ang ibig pong sabihin nitong 64 pesos per day ay 64 pesos per day po yan per head, no? So that will be 320 pesos for family of 5. Yan, average po yan nationwide but nagbabari yan per region. At ang sitwasyon po natin, syempre hindi tayo yung mga nagkukomento dito ay ang tingin nila ay hindi sapat itong budget na ito. Pero ang sinasabi po natin, merong talaga sa pagtatasa ng PSA at NEDA, merong nabubuhay na ganyang mga mamamayan at yun yung masusukan natin. Mga out of 26 million families po ay mga 740,000 families ito. At kumbaga yan yung mga mababa doon sa poverty threshold na sapat na magkaroon ng pagkain at pagka kinulang dyan ay ang tingin ay hindi na sila makakakain ng tama, ng mas maayos o hindi na masustentuhan yung pagkain. Ang ibig sabihin ng 320 ay isang araw ng pamilya ng 5 ay yun yung pinagkakasya at ang batayan po dyan ng NEDA ay at ng PSA ay yung niluto ng nanay doon sa bahay. Siyempre, pag bumili ka sa karinderya, hindi po talaga kasi yan. Dahil kasama lahat dyan ng gastusin sa pagtitinda. Pero ito ay yung niluto po doon sa bahay. No? At if you will relate that to, in some areas, if you will relate that to minimum wage, ay makikita po natin yung relasyon nito na even the minimum wage earner ay baka hindi matugunan itong batayan para sa pagkain. Kung kailangan po talagang magtulong-tulong ng ahensya para abutin itong 740,000 families na ito na nasa ilalim ng ganitong sitwasyon. So, ngayon po ay may mga naisasagawa na po ba tayo? Tsaka ano po yung mga naisakatuparan na natin ng NAPSI dun sa mga programa na binuo natin? Yan po, natapos na natin yung ating National Anti-Poverty Action Agenda. Pinagtibay na po ito at yung National Poverty Reduction Plan. And full blast na po yung implementation ng ating mga national government agencies. Magbuhat nung ibinalangkas yung batas, ay tuloy-tuloy naman yung programa ng ating mga implementing agencies at nakikipagtulungan dito, maging ang ating mga local government units. No? Kasama po dito yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD, School-Based Feeding Program ng DepEd, yung mga Agricultural Support Program ng DA, yung Universal Healthcare Program ng DOH, at saka yung mga tupad at Livelihood and Employment Emergency Program ng DOLE at yung pabahay ng DSUD at NHA. So nagtutulong-tulong po dito ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at tuloy-tuloy po yung mga programang ganito. Ayun. Secretary, kasi bumaba yung ating inflation rate, 1.9 from 3.3 noong August. At itong rate na ito, sabi nila ay pinakamababa sa 4 na taon, no? So ano po masasabi nyo dito, Secretary? Magandang indikasyon po ito na gumaganda ang takbo ng ating ekonomiya at isa rin itong dahilan na yung ating mga mamamayan ay kahit paano ay na bumaba yung presyo at napapakinabangan ito ng lahat, no? Mahirap o hindi mahirap, ay nakikinabang dito sa mababang inflation rate. At natutuwa po tayo sa ganitong sitwasyon at at least ma-maintain ito o mas bumaba pa yung inflation rate sa ating bansa. Sana mas bumaba pa, pero ngayong padating na holiday season, sa tingin mo, Secretary? Inaasahan po natin talaga yan pagka Christmas season ay medyo tumataas po talaga ang presyo ng mga bilihin gawa ng demand, no? At okay lang kung may panggastos ang ating mga pamilyang Pilipino, kaya nating tugunan. But tumataas yung presyo, hindi naman tumataas yung sweldo at lalo na kung may kulang sa kabuhayan ay
talagang mamumroblema po ang ating mga mahihirap na mamamayan. Eto Secretary, kasi syempre lahat naman meron tayong mga challenges at saka mga struggles, no? Kung sa mga programa na mga isinasakatuparan natin. Sa NAPSI po ba, may mga challenges at struggles, lalo na yung pag-aano ng ating Magna Carta of the Poor? Opo, yung mandato mismo namin ang aming challenge sapagkat ang mandato namin ay coordination Yes. at program monitoring and convergence harmonization ng mga programa. At sa dami ng programa ng ating pamahalaan ay ito yung pinipilit natin na magkaroon ng magsama-sama ito, magsabay-sabay sa mga binanggit ko kanina na mga poor communities, priority areas. At kahit paano ang ugnayan po nito ay sa ating local government units. Natutuwa tayo na nakita natin na yung kahit paano ay nagkakaroon na ng complementation, harmonization yung mga programa ng ating national government at local government units. At ito ay mas magiging konkreto pa pagka nagawa na, balangkas na at maipatupad yung Local Poverty Reduction Action Plan ng mga local government units. At ang Department of Interior and Local Government po at ang NAPSI ay pipirmahan na yung aming Joint Memorandum Circular for the formulation and implementation of Local Poverty Reduction Action Plan. So nakahanda na po tayo at palagay ko magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa LGU hanggang 2028. Ayun nga. So talagang kumpiyansa kayo, Secretary, na talagang ma-achieve natin itong goal na ito para makarating tayo doon sa single-digit poverty rate by 2028. Basta po magtuloy-tuloy yung mga pondo dun sa mga poverty reduction programs na ini-implement ng ating national government agencies and LGUs. Kumpiyansa po tayo na kaya natin itong ipagwagi at tumutulong din naman ang ating mga senador at ang mga congressman sa pag-allocate ng tamang budget para sa ating poverty reduction program. Oo. Medyo hindi ba mahirap, Secretary, yung mga koordinasyon? Paano nagtutulungan yung mga stakeholder natin dito? Like sabi nyo nga kanina, meron kayong mga pakikipag-usap sa mga lokal na pamahalaan, national government. Hindi po ba mahirap yon para sa inyo? Mahirap man ito ay kailangan nating gawin. Kailangan magtulong-tulungan at magsama-sama ng ating mga ahensya ng pamahalaan at ang sa gayon ay magkaroon ng greater impact yung ating mga poverty reduction programs. Ako, talagang kailangan lahat tayo sabay-sabay dito, no? Magtutulungan talaga para Opo, talagang kailangan. Kailangan mag-allocate ng Congress ng tamang budget. Kailangan maipatupad ito ng national government agencies at maiugnay sa local government units upang makarating dun sa ating mga batayang sektor ang ating mga programa. Ayun, okay. Naku, sana ma-achieve lahat natin itong ating goal na ito, no? Lalo na yung pag-reduce ng poverty incidence dito sa ating bansa. At ito rin yung hinahangad siyempre ng ating Pangulo na tutukan bukod doon sa pagkakaroon ng seguridad sa ating pagkain. Anyway, Secretary, meron pa ba kayong gustong ipaalam doon sa mga nakikinig sa atin tungkol po sa mga iba pang program at iniisip ng NAPSI? Manawagan na lamang po tayo na magtiwala po ang ating mga mamamayan sa ating pamahalaan, makipagtulungan po tayo at ang ating Pangulo ay talagang ito ang kanyang target na mababa ang insidente ng kahirapan sa ating bansa. At ang kanya pong panawagan na ang Poverty Reduction Program is a whole of nation, whole of government, and whole of society approach. Kaya ang lahat po ay kasama dito. Magtulungan po tayo at tayo po ay magtatagumpay. Maraming salamat, Ma'am Ben. Okay, maraming salamat din po, Secretary, sa uulitin. Pag may mga may mga bago pa ay tatawagan namin ulit kayo. Okay po, wag po kayong mag-atubili na makipag-ugnayan sa ating ahensya. Maraming salamat ulit. Okay, maraming salamat po. Si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Yan, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, lalo na yung nanonood sa atin pala, no? Baka nagulat sila, bigla ako nagtawag dito, nagmask. Oo. Hindi tuloy makita yung beauty. Joke lang yon. Anyway, meron pa ba? May amoy pa ba?
Ayun, kanina po kasi medyo nagkaroon ng amoy dito kaya nag-mask muna tayo kaagad. Anyway, maganda yung pinag-usapan natin kasama si Secretary Lopez Santos III kasi ang National Anti-Poverty Commission naman po, ang NAPSI naman ay talagang coordinating at advisory body po ito, no, para doon sa pag-iimplementa nga nitong mga agenda natin sa poverty alleviation at saka doon sa social reform. So, siya po talaga yung nakikipag-coordinate sa lahat. Kaya medyo mahirap yun, di ba? Oo, medyo mahirap yung koordinasyon sa lahat ng mga stakeholder. Pero at least, no, sabi naman ni Secretary Lope K. Santos. Hindi, Lopez Santos lang. Okay naman daw po ang pwedeng ma-achieve. Sabi niya, sinusubukan at syempre on track, sabi nga niya, yung kanilang isinasagawa para ma-achieve yung kanilang goal para sa pagpapababa dito sa poverty incidence. Okay, so sa ikalawang bahagi naman po ay makakasama po natin mula sa Bureau of Immigration ng kanilang spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval. Naku, magtatanong ho tayo kung paano hinahandle ng Bureau of Immigration yung mga Chinese national. Kasi ang dami-dami po ngayon, yung mga kailangan pauwiin, yung mga nanggaling sa mga pogo, yung mga may Philippine passports. Pero sabi no isang artikulo according kay Attorney Fortuna doon sa isang artikulo, baka hindi na daw ito tanggapin pauwi ng kanilang bansa sa China. So paano kaya i-handle ito i-handle ng ating Bureau of Immigration? Sa pagbabalik po yan ng ating programang Usap-Usapan. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang St. Battalion Gigafactory sa PhilInvest Innovation Park sa New Clark City, Tarlac na siyang kauna-unahang lithium iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. As the first manufacturing plant in the Philippines for advanced iron phosphate batteries, often used in renewable energy and electrical vehicles, the St. B Gigafactory sets the stage for the Philippines to become a player in clean energy storage in our part of the world, in Southeast Asia, in our region. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa tulong ng Australian investment firm na St. Baker Energy at bahagi ng investment commitments na napagkasunduan sa ASEAN Australia Special Summit noong nakaraang Marso.
When St. B Giga hits full capacity by 2030, it will be producing 2 gigawatt hours of batteries annually. This is equivalent to around 18,000 electric vehicles, almost 500,000 home battery systems. This facility runs in tandem with the Philippines' renewable energy landscape as we transition our country to renewable energy. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Meron na po tayong 32 minuto makalipas ang 9:00 at sa second half ng ating program, makakasama po natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Good morning po, Ma'am. Good morning. Good morning po sa inyo and of course, magandang umaga po sa lahat po ng tumadang kilit ng inyong programa. Ayun. Ako ma'am, una-una pong tanong natin tungkol dito sa mga Chinese nationals na merong Philippine passports at ang sabi ay hindi raw po tatanggapin ng China. So paano po ang gagawin ng Bureau of Immigration to think na napakarami po natin ngayon na kailangang ipa-deport, 'di ba, galing dito sa Pilipinas? Siguro this is something that has to be discussed pa with the Chinese government. Since technically, kung sila po ay na-issuehan ng Philippine passports and they have not revoked their Chinese citizenship, illegally po ang pag-acquire nila ng Philippine passports, then it is deemed null and void. So wala pong in-issue na Philippine documents. Yun po ang lalabas. Parang in the first place, wala talaga tayong in-issue. And the real nationality of the individual is Chinese po. So ang kanyang automatic kumbaga na point of destination upon departure is the country of origin, which is China. Kasi sa bansang China po, wala po silang tinatawag na dual citizenship. It's either you're Chinese or you're not. Yes. And if you are found to be holding a different passport, you are considered to have turned away from your Chinese nationality. But that is for those cases of Chinese nationals who have legally acquired other nationalities. Kasi meron po talaga mga legal na Chinese nationals that would be naturalized U.S. citizens or Canadian citizens that they are able to acquire legally, halimbawa. But in this case, itong sa kaso po ng mga nakikita natin, those kagaya po na allegedly ni Mayor Alice Guo, they were able to acquire their Philippine passports through illegitimate means, illegal means po, through fraud. So consider po natin yan na hindi talaga legitimately issued, it's null and void, and they are still considered Chinese nationals. Ayon. So siguro lang naman to Ma'am Dana sa tingin ko. So kung illegal na nakakuha ng passport o Philippine passport, walang walang pagbabatayan para hindi sila makabalik sa kanilang bansa. Kasi kahit na meron silang Philippine passport, ibig sabihin, hindi legal yon. So, legally speaking, Chinese passport pa rin yung kanilang hawak. Tama po kayo. It was acquired through fraud. There was no naturalization that occurred. Kaya po sila po ay still considered as Chinese national. Okay. So Ma'am Dana, napakarami po nito sa ngayon na nakikita natin. Meron po ba tayong datos kung gaano karami ito yung ganitong klaseng kaso at problema? Siguro po mas masasagot ng PSA. I think they have released figures already. It's more than 1,000 yung nakita nila ng mga late registration. And these documents are being used to illegally acquire Philippine documents. Kasama na nga po dyan ng pasaporte. Pero sa amin po, yung mga, kasi, kumbaga, yung mga nasa inyo ngayon na mga kaso, mga cases, Ma'am Dana.
Yes, sa atin po mga yung mga na-encounter natin na sa paliparan pag nag-a-attempt na po silang umalis. We were able to intercept at least 10 cases po ng mga foreign nationals na may mga Philippine documents. And hindi lang po siya limited to Philippine documents. Merong mga may national ID, merong nagpapakita ng mga birth certificate, marriage certificate, and all those things po. Not just the passports. And it's not just Chinese. We've seen other nationalities, including Indonesians, Malaysians, Hong Kong nationals. So different nationalities were able to abuse the system, I guess, and acquire their passports illegally. And it's really difficult, sa totoo lang po, to be very honest with you. It's very difficult for the Bureau of Immigration to intercept such cases kasi kumpleto po yan ng dokumento. They have all the documents. They have birth certificates. They have passports. They have all the IDs na pinapakita na sila ay Pilipino. But doon po when they are asked, sometimes dun sa mga bago pa lang, when they are asked questions or basic information about the Philippines, halimbawa, pumunta ng lupang hinirang or something, hindi na po nila magawa. Yun po, kaya nahuhuli itong mga ganito pong kaso. Ayun. So ngayon po kasi dun sa nabasa natin, parang ang sinasabi hindi pwedeng ipabalik sa China kasi ang dating ay stateless itong tao na to kasi hindi na nga siya tatanggapin tapos meron siyang Philippine passport although sinasabi nga nating illegal. So paano yon? May ganung dilema, may ganung argumento, Ma'am Dana paano gagawin natin doon? In the perspective naman po of Philippine immigration, hindi po natin ito nakikitang hindrance. Actually, kung ang kanya pong pasaporte, Philippine passport ay makansila, it only strengthens the argument na siya po ay isang foreign national. Technically, hindi po siya stateless, but rather a person who has no travel document. Wala pa po siyang travel document. And it may be issued by their government kung siya po ay mapatunayan, in the case of Mayor Alice Guo, kung siya po ay mapatunayan na Chinese national, maaari po siyang issuehan ng travel document. It can be a one-way travel document out of the country. Ayun. So ngayon, Ma'am Dana, sabi niyo po kanina, kakausapin niyo po ang bansang China o yung mga officials nila doon dahil nga po rito sa mga ganitong kaso. So habang nagkakaroon ng pag-uusap, paano po yung saan po natin ilalagay itong mga tao na ito? Ongoing po ngayon kapag ang individual po ay napatunayan na isang foreign national at humaharap po siya ng kaso sa immigration, we have a facility po inside Camp Bagong Diwa. Doon po natin temporarily dinidetain ang isang foreign national up for deportation bago po ma-implement yung deportation nila. Ganun pala yung gagawin. Pero so sa ngayon may mga 10, ma'am, yung na kaso diyan sa Bureau of Immigration. Yes po, yun po yung last pa natin na figures. Hindi ko lang po alam yung updated natin ngayon. Siguro more than that na. But bukod pa dyan, meron pa tayong mga nakikita ng mga Filipinos that were able to make themselves older than they really are. So meron ding falsification na nangyayari dyan. And it's a challenge din sa Bureau. And we're happy na rin na this is being brought to light. Kasi matagal na nating na-encounter itong mga to, pasulpot-sulpot, may mahuhuling isa. But the source of the documents, the source of all, kumbaga, this is a syndicate para makakuha ka ng maraming dokumento na yan. It's a big thing for us na na-encounter, na-uncover na itong sindikato mismo para matapos na po yung ganitong modus. Kasi ngayon nga, yan yung mga sabi mo nga, Ma'am Dana, dumadami. No? So ngayon ba, nagkakaroon po ba kayo ng meeting, coordination sa PSA, sa DFA, kaugnay po dito? Meron po tayong interagency na pagpupulong na doon sa mga falsified documents. So, nagkakaroon po ng mga pag-aaral ang mga relevant agencies doon sa mga kanilang dokumento kung paano pa po makakapagdagdag ng safeguards to prevent against these types of criminality
Kasi kami po yung nakakakita ng pattern, ano yung mga ginagamit nilang dokumento, and binabato po namin sa kanilang information para ma-adjust po ang kanilang mga sistema when it comes to the issuance of these documents. Ayun nga nabalitaan din natin na ang Bureau of Immigration meron din ginagawang sariling investigasyon doon sa mga fake na birth certificates? Yes, kasama po yan doon sa ating investigation. We have received information from the PSA with regards to birth certificates that may have been illegally acquired, and yan po ang starting point natin sa investigation on possible foreign nationals that might have been able to get Philippine documents. Kasi pag naging Filipino po yan or nakakuha ng Philippine documents, nawawala po siya sa purview ng Philippine immigration kasi foreign nationals po ang tinitingnan ng immigration. But ngayon, we have a starting point, we have information from the PSA about it, and may pagsisimulan po tayo sa investigation. Ayun. Speaking of investigation, Ma'am Dana, meron po bang mga ngayon kasalukuyang investigation doon sa deportation case ni Miss Sheila Guo naman? Yes po, kahapon po nagkaroon ng clarificatory hearing ang ating Board of Special Inquiry kay Ms. Sheila Guo, as well as sa ilan pong mga resource persons from different government agencies to check yung mga documents na presenta ng panig po ni Sheila Guo. Ongoing po yung immigration case niya. Tuloy-tuloy po yan. Even si Alice Guo po ay meron din pong immigration case sa atin. Kahit mauna po na matapos ang immigration case, which normally nauuna po ang immigration case, ay hindi po muna natin i-implement ang deportation kung sakali pong siya ay mahatulan ng deportation. We have to wait for the resolution of the local cases here, all the accountabilities in the Philippines bago po tayo makapag-implement ng deportation. So halimbawa po, ang korte dito ay hatulan sila ng pagkakakulong, say for example, 10 taong pagkakakulong, kailangan po ma-serve niyo po na yung sentence niya na 10 taong pagkakakulong dito sa Pilipinas before we implement the deportation. Oh, ganun pala yun. So, pag sinabi na 10 taon, after 10 years pa para ma-deport siya. Yes, kasi po yun po ang magiging full effect of justice dahil kung i-deport po natin siya agad-agad without her serving her accountabilities here in the Philippines, ay swerte niya. parang nakatakas na siya sa pagkakakulong. Pero kung sila po ay liable sa local courts natin, then they would have to serve time. So, hindi nyo pa pala pwedeng implement. So, dapat may resolution. Yung mga resolution na yan, sabi nyo nga, kailangan, kung halimbawa nahatulan ng 10 taon, yung mga hatol na gano'n, yung resolution na gano'n, Ma'am Dana, gano'n tumatagal para talagang mailabas yung resolution na hinihintay? Well, it would depend po siguro sa mga local courts natin. I believe marami pong nakasampang kaso laban po dito sa mga magkakapatid na ito as well as kay Cassandra Leong. So, ina-expect po natin siguro there might be consolidation of cases para mas maging efficient ang release. But I think it's a priority then of the national government because this has been a big issue already. This is already a big issue and it's already, kumbaga, nagiging considered as a security threat already yung mga ganito pong kaso. And it's a landmark case as well. Yes, so, oo nga. Maganda po na makita yung resolution ng mga kaso na ito up to the very end. Ayun, nako. So, sa ngayon, Ma'am Dana, ano pa yung mga isinasagawa? Lalo na ngayon, di ba, yung panahon na naman ng itong holiday season, baka marain na naman papasok, na mga ganyan. Ano pong ginagawa na paghihigpit o yung mga polisiya ngayon ng Bureau of Immigration? Yes, continuous po ma'am yung ating monitoring doon sa mga arriving and departing passengers. Kaka-appoint lang po ng ating bagong commissioner, si Commissioner Joel Anthony Viado. So, we're expecting many changes dito po sa ating mga proseso sa paliparan. Ang goal niya po talaga is make things easier. Nakikita niya po yung mga comments on social media about mga experiences. May mga nakaka-experience ng bad experience
sa kanilang mga travel. And yun po ang gusto niyang matutukan para matigil po at maayos po ang sistema ng ating paliparan. Ayun, ako, hopeful po tayo na sana talagang matutukan natin ito. Anyway, Ma'am Dana, baka meron kang mensahe dun sa mga nakikinig sa atin ngayon tungkol sa mga lumalabas na mga ganitong klaseng balita. Yes, siguro po, ano na lang, if may I plug po yung deadline. Sige po. Isingit ko na po. Sige po, ma'am. Yung deadline po for employees, yung mga nagtatrabaho po dito na mga foreign nationals na sa mga online gaming companies dito sa Pilipinas, you are given only until October 15 para po mag-downgrade ng inyong mga visas. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo na by the end of the year, kailangan nakaalis na po ng bansa. So voluntary downgrading po ay hanggang October 15 lamang because it coincides with the December 31 deadline po ng pag-alis po sa bansa. So after that, there would be order to leave already. And if hindi po umalis ang foreign national dito po sa mga POGO na ito, before December 31, then mag-i-initiate po tayo ng deportation proceedings against them. So it's really best to comply with the new policy of the Philippine government to downgrade their visa kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga online gaming companies dito sa Pilipinas and voluntarily depart the country. Ayun. Nadagdagan ba, Ma'am Dana, yung mga nag-downgrade ng kanilang visa? Last time I checked po, which was Monday this week, nasa 7,000 na po mahigit yung mga nag-downgrade na ng visa from 5,000. So in a span of a week, 2,000 na po yung nadagdag sa mga nag-downgrade. Halos lahat po dyan, majority po ay left the country already and we're expecting more. Sana po wag namang sagad-sagad sa deadline sa October 15. Wag po tayong Filipino tayo. Baka hindi naman po mga Pilipino. Baka before October 15. So from 5,000 naging 7,000 na, Ma'am Dana. Yes po, from 5,000 naging 7,000 na po yung mga mga foreign nationals that have downgraded their visas. So ilan yung inaasahan ba natin, Ma'am Dana, na mag-downgrade ng kanilang visa doon sa mga foreign national? Doon po sa mga inaasahan natin, I think these are in the tens of thousands ng mga magda-downgrade. Although karamihan po kasi ng mga na-issue na ng mga visas ay umalis na, nagsialisan na rin po ng bansa. So, by the end of the period, the set period, we'll be making a tally kung sino po ang umalis na, sino ang nananatili pa po dito sa Pilipinas. Ayun, okay. So ayan panawagan doon sa mga yung mga dapat mag-downgrade ng kanilang visa. Deadline po October 15. Anyway, Ma'am Dana, maraming salamat po sa oras nyo. Alam ko dapat nagpapahinga ka ngayong araw na ito ng Sabado. Pero maraming salamat po, Ma'am, sa uulitin. Anytime po, salamat po and magandang umaga. Okay, ayan, si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Ayun, okay so naliwanagan natin kasi dun sa mga nakita natin mga balita nitong mga nakaraang araw, baka daw maging stateless yung mga nasa ganoong kalagayan. So sabi ni Ma'am Dana, hindi siya pwede maging stateless kasi kung lalo na kung makikita na hindi mga fake o fraud yung pagkakakuha nung kanilang mga Philippine passport na gano'n. So, makikipag-usap daw po sila sa mga officials ng China para iparating na ganito yung sitwasyon. Hindi sila yung talagang kasi wala daw ang unang-una kasing dyan, wala daw talagang gano'n sa China na magkakaroon ka ng dual nationality. May mga bansa rin naman kasi na ganito, di ba, yung dual citizenship. Pero yung sa China, wala daw. So, yun yung parang
ano nila doon, parang dilema nung una na sinasabi nila na paano yung mga may hawak na ng Philippine passport, baka hindi natanggapin, maging stateless. So, hindi naman daw yun hindi yun yung sitwasyon. Kaya yun yung ating nilinaw kay Ma'am Dana, no, ng Bureau of Immigration. Yung kaya lang medyo dumadami. Siyempre, dahil nga po dun sa pagkakaroon nitong mga pagsalakay, no, o yung mga raid na isinasagawa ngayon dito sa mga Pogo Hub. Okay, so mamaya po ay antabayanan yung mga kalipunan na mga balita po natin susunod sa ating programa na usap-usapan. Pero bago yon, magpapasalamat muna tayo sa mga naging guest o panauhin natin ngayong umaga. Siyempre mula sa National Anti-Poverty Commission o sa NAPSI, si Secretary Lopez Santos III at siyempre nakasama natin mula naman sa Bureau of Immigration ang kanilang spokesperson si Ma'am Dana Sandoval. At siyempre maraming salamat din doon sa ating mga naging tagapakinig at naging tagapanood din, no, sa ating FB live streaming ngayong umaga. At maraming salamat syempre sa mga nakatuwang natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kay Julian Aliston at kay Rolly Bumatayo. At sa ating technical side ay, sa ating production side pala, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po muli sa ating mga naging tagapakinig at tagapanood sa ating programa Usap-Usapan. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news